Hello. Ay, magandang gabi po. Mga kaibigan, nandito naman tayo sa isang exposition na ang layunin ay para pagpapalayain ang inang bayan. Nasasadlak po tayo sa kasalukuyang sitwasyon. Magkaiba man sa sitwasyon sa panahon ni Andres Bonifacio, pero walang pinagkakaiba sa pangamba. Parehong nangangamba sa kalayaan. Kalayaan sa totoong kalayaan na literal at kalayaan mula sa kahirapan. At kalayaan mula sa krisis, sa katarungan. Alam niyo po, ladies and gentlemen, lahat po ng mga problema ng bansa ay nagdidepende sa pagkapatas, pagkalakas, at pagkatatag ng sistema ng katarungan. Yan po ang tinatawag lagi ng mga abogado at yung mga political scientists that the bedrock of one country on to determine how strong it is and how stout it is in terms of the economy and how peaceful it will be in terms of the peace that would be given to the people and the happiness. It depends on the strength of the justice system in our country. Sa ngayon po, na magsisimula na naman, kapipirma lamang ng the worst president of all time na si BBM ng budget na para sa 2026. Yun ang Biblia para kung paano gagastusin ang 2026. Nagsisimula po tayo sa bad, pwede natin sabihin the worst step of the decade or of the century. Bakit worst step po? Number one, ang dami nating utang, kalalabas lang po ng report ng Bureau of Treasury ng Pilipinas na nagsasabi na ang utang po natin sa ngayon ay umabot na po sa 17.65 trillion. Magandang gabi, Mary Grace Yaprosopa, na aking inaanak, pati sa kay Rafi, kay Tio Paeng. Ito yung nakita nyo, Tio Paeng, pag may pera kayo, bumili lang kayo dyan, kain kayo, bubusog kayo. Marami din silang, you have so plenty of choices. Pwede rin kayo bumili dyan, party pack, pag mabilisan na, huwag di na kayo magluluto, patawag nyo lang, wala pang isang oras, nandiyan ang pagkain ninyo. Okay. Magandang gabi po. Sa maraming salamat, aking inaanak na si Mary Grace. Ngayon, ang utang ng Pilipinas po ay 17.65 trillion. Hanggang November 30 lang yan. Walang November 31 ha, 30 lang, November 30. Ano ang merong kung gusto mo maintindihan kung maganda ba yan o masama ang dulot niyang utang? Ikumpara natin po sa utang sa panahon ni Duterte. Nung iniwan ni Duterte po yung utang, yung bayan, yung binigay ang bayan kay Bongbong Marcos, ang utang po natin ay 12.79 trillion pesos. Ngayon, bigbilang tayo. 2023 June, 1 year. 2024 June, 2 years. 2025 June, 3 years. So, ibig sabihin, 3 years and 6 months pa lamang tayo. Sa 3 years and 6 months, i-minus natin 17.65 trillion minus 12.87, almost 5 trillion
in only 3.5 years. Para mas maintindihan natin lalo, we can judge the president on how good or bad he is or she is by just looking at the performance in terms of debt of the country. Ngayon, tingnan natin ang utang naman ni Digong sa panahon ng 6 years. 6 years ka, Digong, in 2022, binigay niya kay Bongbong 12.79. Tingnan natin nung June 2010 kung ilan ang utang ng Pilipinas. Nung ibinigay ni Noynoy Aquino kay Digong. Ito. Hawak ko po, tinitingnan ko po ang data ng Bureau of Treasury. Kaya I am speaking from truth. Speaking from facts. Unlike sa mga ibang vlogger na kwento lang ng kwento. Yan. 2009, 2010. Ito. In June 2010, ang debt natin, ang utang natin ay, asa bang total nito? Hindi, 2016 pala. Hindi, 2010. 2016 pala pumasok si Digong. Hanapin ko. 2016. Ito, 2016 ha. So, in June 30, 2016, ang utang ng Pilipinas ay almost 6 trillion. Nung binitawan ni Noynoy kay Digong, 5.947 di 6 trillion. I-round off na natin para madali ang computation. Kung 6 trillion, ang utang naman ni Digong na binitawan is 12 point, tingnan sa 2022. Yan. 12.8. So, 12.8 minus, ilan may kanina? 6. So, bali, ang utang na kinuha ni Digong, in 6 years ay may COVID pa yan. Walang kita ang Pilipinas, 3 taon. So, umutang siya, napilitan siya umutang para pang rasyon, pang ayuda. Yan ang totoong ayuda. So, 6.8 trillion ang inutang ni Digong in 6 years, including the COVID years. Okay, tapos sa 12.8, sa ngayon ay 17.6, halos mag 0.7 na. Yan, November 30, 17.65. So, plus, so 5 trillion. Ibig sabihin, 1.8 trillion lang ang pagitan, ay 3 taon pa lamang tayo. Yan ang problema. So, ibig sabihin, hindi magaling ang pagpatakbo ni Bongbong. Ano ang dahilan kung bakit hindi magaling pagtatakbo? Ano ba nagdidikta kung uutang o hindi ang bayan? Ganito lang po kasimple. Mag-imagine na po kayo ng isang pamilya. Isang pamilya may nanay, may tatay. Sabi may 3 anak. Bago mag-New Year, nag-uusap ang mag-asawa. Paano natin, anong magagastusin natin, anong plano natin para sa sunod na taon? Sabi ng asawa sa mister, magkano bang income natin? Magkano ba kinikita mo? Magdagdag ka, magnegosyo ka nga. Huwag ka umasa sa sweldo. Kaya ako, pagod na ako dito sa kababantay sa anak natin. Lahat-lahat. Trabaho sa bahay. Yun ang katwiran. Yan ang laging nangyayari sa loob ng bahay. So, ang pamilya, pagtapos ng taon, kung may utang, ibig sabihin, hindi maganda pagpatakbo ng nanay at tatay.
Pero minsan may utang, pero na nama-manage. Nama-manage siya in the sense na kaya lang ang utang kasi kumuha ng kotse ang Mr. and Mrs. So ang monthly, kaya naman nilang monthly bayaran. What is important is, maganda pagpatakbo ng pamilya ng ekonomiya ng pamilya kung ang utang ay updated ang pagbayad, walang overdue. Ngayon kung may overdue, bankrupt ang pamilya at hindi na babayaran. Mamaya-maya darating ang sheriff, kukunin ang sasakyan na kinuha. Ganon po ang Pilipinas in a bigger scale. So ang Pilipinas, ano ngayon meron tayo? Anong masasabi ko na mali ang pagpapatakbo ng ekonomiya? Hindi na ma-manage kung hanggang saan lang ang utang dapat. At kung ang kaya natin kada buwan na bayaran na utang pati interest, yan na dapat ang ating kinukuha. Kung talagang gusto mo ng pagpatakbo ng ekonomiya na gano'n. Pero pwede may option ka rin eh. May option din ang presidente na huwag mangutang. Gagalaw na lamang tayo kung magkano ang kinikita ng ating bansa. Saan ba kumikita ang bansa? Number 1, sa buwis. Pinakamalaking pinagkikitaan ay buwis. Anong klaseng buwis? May buwis sa income tax, mahina lang yan. Mga income ng mga tao, income ng korporasyon, magbabayad ng buwis sa ating pamahalaan. Isang pinagkikitaan ng income ay yung mga pagbebenta, sales taxes. At yung production at marami pang ibang income na halimbawa, isang tao, pagbilihan, maraming bilihan ng lupa palitan, na-encourage mo, matulin ang pagtakbo ng ekonomiya kasi nagbibilihan. Example, may mga construction workers, marami ang construction na pinagawa ng gobyerno. Iyan naman talaga ang target ng gobyerno, bakit malaki palagi ang budget sa pagko-construction. Para maraming construction workers ang maha-hire. Hindi na nakatingin yan sa contractor, kundi sa mga construction workers. Bakit? Kapag nasilduhan mo mga construction workers, yung perang binigay mo sa kanila ay iikot na naman yan, pangalawang ikot, ibibili ng bigas. Bibili ng lahat ng pangangailangan ng pamilya. Ang pinagbibilhan naman, bibili na naman, bibili, walang katapusan na bilihan. Ganon po pag-ikot ng ating ekonomiya. Ngayon, ano ang mangyari kung natitigil ang construction? Ang klase ng construction po meron sa Pilipinas ay hindi rin naiba sa ibang bansa. May construction na pampubliko, may construction na pangpribado. Mayroong mga korporasyon na malaki na patayo ng condominium. Maraming construction workers kailangan. Mayroong nagpapatayo ng magarang mga subdivision. Marami din construction workers kailangan. Kaya nga sa totoo lang, pag wala ka talaga alam, maging masipag ka lang, hindi ka mawawala ng trabaho sa construction. Kasi malimit lagi may construction. So ngayon, ibig mo sabihin, ang mga negosyo na pinagbibilhan lagi ng pamilya ay bukas. Masigla ang negosyo kung may mga pamilya na bumibili lagi. Pamilya ng mga construction workers. Pamilya din ng ibang mga trabahante. Pamilya ng mga kawani ng pamahalaan. So, kani-kanya tayong pamilya, kani-kanyang galaw. So, imagine mo, kung sa ngayon po, mahigit 100,000 na trabahante sa construction workers ang nawalan ng trabaho dahil sa flood control anomaly. Dahil sa anomalya, natigil. Pinatigil muna kaya puro anomalya. Maraming mga proyekto na ghost. Kaya, ang problema, walang nagawa mga ghostbusters. So, nakita natin ang katotohanan, ito po hindi natin maitatanggi na kinuha pa ng ating pamahalaan
ang 90 million or 89.9 billion mula sa kaban ng PhilHealth. Yun pala ginamit, kulang pa daw yun sa flood control. Kinuha din ang 107 billion ng Philippine Deposit Insurance Corporation. Ano ba yung PDIC? Para maintindihan niyo po, ang PDIC po ay tinayo ng pamahalaan para maitaas ang tiwala ng mamamayan sa mga pribadong bangko para magpapatuloy sila deposito. Ano ba ang kahalagahan ng deposito sa bangko ng mga mamamayan? Ang kahalagahan po niyan ay dadami ang kapital ng mga bangko. At kung marami po ang kapital ng mga bangko, pwede po sila na ngayon magpapautang sa mga magpapatayo ng negosyo. At kung may negosyo na may tatayo, sigurado makikita mo na madagdagan ang mga magtatrabaho. Ang isa pang pinakamalaking tulong ng mga bangko na may mga pera, umaangat po ang kapital nila kapag marami nagdideposito. Kailangan natin ang mga bangko na pribado. Bakit po? Ganito kasi ang operation ng ating pamahalaan. Kahit yung pamahalaan ng ibang bansa, ganun din. Mangungulekta ng buwis, so saan kumikita ang pamahalaan? Sa buwis. At saka mga imports, tawag dyan, tariffs. Tawagin na lang natin buwis sa Tagalog. At yung may tinatag na fees. Ano ba yung fees? Kukuha ka ng certified true copy kada opisina. Sisingilin ka ng fees ang tawag dyan. Apply ka ng driver's license. Bayad ka ng driver's license fees. Lahat-lahat mga fees. Sampa ka ng kaso sa korte kasi ikaw ay may kaso na habulin mo lupa mo na kinuha, kinamkam, o kung sa Pangasinan pag ginamgam, ay kailangan ka magbayad ng filing fees. So yung mga fees na yun, pag ipunin mo lahat, ay isasama mo sa buwis, isasama sa mga taripa, at nagbebenta pa ang gobyerno ng kanyang sariling tinatawag na private property of the government. Yan po ang kabuuan kita ng gobyerno. Dahil sa karanasan natin, matagal na tayo bilang pamahalaan, tansyado na ng mga nakaupo na mga opisyal sa ating bayan. Lalo na dyan sa mga finance systems natin. Sa Department of Finance at saka sa Bureau of Treasury. Kabisado na nila kung magkano kikitain ng bansa. Yan ay, siyempre, sinasaisip lamang nila ay hindi naman mawala, walang magsasara ng mga negosyo. Tuloy-tuloy lang. Ang tanong, paano kung marami magsasara? Ibig sabihin po, alam ng gobyerno natin kung magkano hanggang saan na ang pwersa ng income ng bansa. Sa ngayon po na nag-uusap tayo, hanggang 4 trillion lang po ang kinikita ng ating bansa. Pero bakit nagbabudget ng 6.7 trillion? Kasi umaasa sila, baka tataas pa ang buwis ng income, may meron tayong gagawin, sisigla ang negosyo. Kasi the more ang tao na bumibili, the more transactions that we have. If we can produce 1 billion transactions, sabihin na lang natin na kada transaction nag-average na 10 piso ang kita bawat transaction sa isang araw. Kung 10 billion times 10, 10 billion isang araw kinikita ng bansa natin. Ang isa sa pinakamalaking kinikita ng ating bansa ay mula dun sa pagbibenta ng langis. Kada litro ka, hindi nyo alam, magkanong litro bili natin? Sabihin natin, nasa 60 pesos. So, parehas na. No? Yung dollar, 60 pesos. Ang langis, 60 pesos din. Noong araw nga, mga siguro a month ago, a year ago, ang presyo ng gasolina nagiging bright ang mga tao. Kasi bakit? May grado sila 90 pesos. Di ba umabot to 90 pesos per litro? Ganun po ang takbo ng ating ekonomiya at malaki po ang sinisingil ng bayan natin na buwis kada litro ng gasolina. Hindi ako
magkamali, umaabot po hanggang 10 piso kada litro. Imaginin mo may 10 milyon na sasakyan na aktibo tumatakbo sa kalsada natin, sa buong Pilipinas. Imaginin mo na bawat isa ay kakain ng 2 litro. So kada araw, 20 pesos ang kinikita ng Pilipinas kung tig 2 litro lang ang gastos ng kada sakyan at i-multiply mo siya sa 10 million. So 10 times 20, 200 million a day. Kung i-multiply mo yan sa 365 days, kakasya ba yung target budget na 6.7 trillion? Ang problema nito, nasa 4 trillion lamang kinikita natin mula nung kahit kailan pa. Ang problema ko, ang ating pamahalaan ay gustong-gusto na umabot pa sa 6.7 trillion ang tinataya na gusto gagastusin. Ang problema, kung sa usaping pamilya, kung ang tatay at nanay ay nag-isip, ano bang dapat unahin na bilhin? Bibili pa tayo dapat ng sasakyan na bago? Bibili ba tayo dapat ng bagong o di kaya ng dagdag na bahay? Ganon mga tanong. Pagdating sa pamahalaan, doon naman sila nag-uusap-usap. Ang presidente, gagawa siya ng plano, ganito ang gastusan natin, ganito. Hindi nawawala ang pinakamalaki lagi na gastos ang construction. Dahil ang construction, ang sistema kasi natin, pag may construction, may komisyon. Yan ang problema natin. So, ang congressman natin, pagdating sa kanila, kung aprubahan ba nila budget na hinihingi ng presidente, may kondisyon pa. May tinatag na horse trading. Sasabihin niya sa presidente, office of president, papayag kami. Pero kailangan bigyan mo naman kami. Yan, kamutan ng likod ang nangyayari. Hanggat sa yung original na pondo sa PhilHealth noong 2025 na dapat 74.4 billion ilalagay sa PhilHealth, hindi na nilagay. Kasi gagamitin, asar naman ang mga congressmen at senador. Wala kami, ID namin aprubahan yan. Kailangan bigyan mo rin kami. Sabi naman ng Office of the President, sige na nga. Bawasan mo lang ang CHED, binawasan ng 30 billion. Ang PhilHealth, binawasan ng 74.4 billion. Ang dami pang ibang binawasan. Bakit binabawasan ang tanong? Sagot, dahil po sa ating konstitusyon, nag-uutos na kung magkano ang sinabi ng Pangulo ng Pilipinas na ang paggagastahin natin hanggang 6.7 trillion lang, hindi pwede dagdagan ng Kongreso na masubra pa sa 6.7 trillion. Bagkus, kung may gusto ang mga congressman na ibang project, meron silang ibang project na tanggalan ng pundo. At the end of the day, nakita mo ang mga tinanggal na pundo? Saan nilagay? Dahil wala ng pundo, nilagay na lang sa unprogrammed appropriation. Maraming bagong appropriation na nilagay sila, inuna nila mo yun sa kanila. Think of this. Nung tinumiti ang panukala, dahil sa hiyang-hiya sila sa DPWH, hiyang-hiya si Bongbong Marcos, dahil sa mga flood control projects na anomaly, yung kanilang proposal sa DPWH ay binawasan ng 200 plus billion. Pero, ang nangyari, yun ay nung araw nung may konsensya pa at mabait pa si Dizon. Yun yung araw na siya ay hindi kayang sapian ng demonyo. Nako. Ilang linggo lang, ilang buwan lang, 3 buwan lang lumipas. Ito na siya ngayon sa Kongreso, umiiyak. Bakit? Kasi ang desisyon ng Senado, tanggalin ang budget na, kung di ko makali, tinanggal pa yun, mga 200 plus billion. Umiiyak. Bakit? Kasi po, hindi may tatayo ang mga proyekto kung gano'n lang ang budget. Sabi nga lang, naalala ko si Amy, di ba sabi mo,
Tapusan kasi mahal ang, nakalagay na estimates. Tapos binigyan mo kami ng listahan ng tinatawag na master list of updated prices of construction materials. Umiyak siya, ay hindi naman umiyak, halos umiyak. Ito naman ang kasama niya sa pag-iyak-iyak, nakipag-away mga congressmen. Naalala ko yung sinabi ni Congressman Jose Alvarez ng Palawan. Your Honors, mga senators, intindihin niyo naman po, 'pag magpatayo ka ng isang flood control projects dito sa Northern Palawan, bandang Taytay, San Vicente, at El Nido, wala pong ilog doon. At kung walang ilog doon, saan kami kukuha ng graba at buhangin? Doon po kami kukuha sa South, sa Batarasa, sa Nara, sa Aborlan, kasi maraming ilog doon. Doon mura doon yung tinatawag na mga buhangin at bato. Ngayon ibabiyahe pa yan, mahigit 100 kilometers papunta sa norte. Magdodoble yung presyo, yan ang katwiran nila. So ibig sabihin, may mensahe sila sa mga senador, hindi po presyo ng lahat ng mga project ay hindi pare-pareho. Ngayon ang tanong ko naman, ngayon ko lang kasi kung ako'y nandoon, bakit yung mga proyekto sa Bulacan noong 2025 sa Mindoro, bakit pare-pareho ang presyo? Ang proyekto sa Bulacan, 96,500,000 kada segment. Na ang segment yun ay may revetment, mayroong sheet piles, at mayroong konting sa taas. Masemento yan. Kada 100 meters na haba, 96,500,000. Pari-parehong presyo kahit sa ibang lugar. Sa Mindoro, ganun din. Ibig sabihin po, ano makukuha natin dito na leksyon? Meron kayong ginagawa na template, copy-paste lang kayo. At ang pati yung estimate, kasi engineer naman ako, ini-estimate depende sa presyo ng materialis. At depende rin sa presyo ng labor. Ang ibig sabihin, kahit mahal ang minimum wage sa Maynila, almost 700, pareho ang estimate ng budget. Kumpara mo sa gagawin mong rebatement doon sa Mindoro, pareho. Ibig sabihin, kung ako kontraktor, doon na lang ako kukontrata sa Mindoro. Ang baba ng minimum wage doon. Malaki kikitain ko. Pero tingnan mo, bakit it doesn't matter to them? Kasi importante sa kanila, mapabilis lang ang trabaho. Bakit? Yan po ang katibayan. They don't care how much was the cost of each project. Bakit? Hindi naman nila gagawin. Mapunta naman sa bulsa nila. Pareho lang. Wala kang gagastusin. Kasi sa papel lang namang ilalagay na tapos ng proyekto. Sa papel lamang ilalagay na bidding. So, they don't care. Sa ngayon, they care so much. Nako. So, ngayon, dito na tayo. Paano mapatakbo ni BBM ngayon ang proyekto niya, ang programa niya na 4 trillion ang kikitain na base sa karanasan natin sa nakaraang taon o mga taon ay nasa 4 trillion ang kikitain. Ngayon ang budget natin 6.7 trillion. Ibig sabihin, uutangin yung 2.7 trillion. At umaasa sila na yung budget nila na estimate, kung minsan pag masigla ang ekonomiya, tataas. Ay, tumaas sa ating tumaas ng 300 billion. Kung tataas. But the problem is, yung pagtakbo po ng ating ekonomiya ay nakabase po yan sa tiwala. Maniwala kayo, tiwala yan. Walang bagong negosyante o kahit lumang negosyante na magbubukas ng bagong negosyo kung walang tiwala. Bakit walang tiwala? Dahil takot siya matutumba.
Takot siya na mawawala yung presidente. Magkakagulo-gulo ang bayan. Kagaya ng nangyari sa Iran ngayon. No money, no authority. Wala ng pera, wala pang authority. Ang mga tao, dito mo makikita, yung hunger knows no fear. Walang kilalang takot ang mga taong gutom. Kaya marami pong pulis at sundalo na namatay sa Iran habang nag-uusap tayo ngayon. Marami na rin po mga pulis doon. Ayokong humantong tayo doon sa ganong estado. Maraming pulis na po sumama na sa mga protesters. Marami na rin sundalo na tinatawag IRGC, Islamic Revolutionary Guard. Marami na rin sa kanila bumaliktad na. Bakit? Babarilin ba nila mga tao na mga kamag-anak naman nila? Babarilin ba nila mga kapatid nila na civilian na nagrally? Ganon din po ang nangyari noong 1986 EDSA Revolution. Bata pa ako noon, 56. Virgin pa ako. Ganon po ang problema. Naabot ba tayo dyan? Ano bang naging problema? Bakit naging ganon ang Iran? Wala pong pinag-iba sa Pilipinas. Kurakot. Kurakot! Mas malaki pa nga ang income ng Iran kaysa atin. Bakit? Ang Iran po may binibenta na langis. Tayo wala. Laway lang tayo. So ngayon, makita mo, ang baba ng trust kay BBM, pinakahuling labas sa Publicus Asia, negative 27. My God! Mabat, ang SWS kasi nauna yun, negative 3. Yung Pulse isa, negative 17. Yung bago lang kalalabas, Publicus Asia, negative 27. Walang tiwala sa Pangulo ang mamamayan. Yan pinaka-problema natin. So ano ngayon ang gagawin ni Bongbong? Sa totoo lang, ito may suggestion ako sa iyo, Bongbong. Para magbago. Number 1, aminin mo ulit sa tao na palpak ang flood control project mo at dagdag yan, aminin mo na ikaw ang may kasalanan. Yan may tinatawag na truth justice. Kahit hindi ka makukulong, aminin mo lang. Sapat na yan para sa tao na maawa sa iyo, tutulungan ka. Number 2, siguraduhin mo na makasuhan ng isang kaso na matatag si Romualdez na pinsang buo mo. Makita ng tao na nakakulong si Romualdez, ang laki ng palakpak para sa iyo. Yan ay sa kabila ng ikaw ay adik. Sa kabila ng ikaw ay nagpapabuli. Ibig sabihin, nagpapalubot, pag sabi ng Bisaya, pag sabi ng Tagalog, nagpapapuwit. Kay Mr. Too Big. Sa kabila ng lahat, na ikaw ay sinasabi ng iyong kapatid na si ate, na bangag. Pati anak mo, bangag. Pati asawa mo, bangag. Yan lamang po ang bitter pill to swallow. Sometimes, medicine are too bitter to swallow. But, even then, if it is the only way for you to survive, you have to take the bitter pill or the bitterest pill. Better yet, mag-resign ka na lang. Yan. Tapos, antayin mo yung investigasyon, magpapatuloy na dahil wala ka ng immune from suit. Hindi ka na wala ka na immunity from suit. Pwede ka ng kasuhan sa criminal case. At mind you, BBM, nobody will believe if you say that si Saldico lang may kasalanan.
Walang maniniwala po pag sinabi mo si Diskaya lang may kasalanan. Bakit? Una, look at your yard sa Ilocos Norte. One of the contractors who had so many contracts in Ilocos Norte ay mga Diskaya construction firms, group of companies. Sa bayan nga dyan ng Nueva Era, 36 and flood control projects. Sa 36 na flood control projects sa bayan ng Nueva Era, 31 ang kay Diskaya. Tapos ipakulong nyo? Hindi po kami maniwala na ipakulong nyo si mga Diskaya. Ang alam po namin, kakampi mo yan. Kasi oras na inipit mo yung mag-asawa na yan, magsasalita na sila, wala na silang mapuntahan. So ngayon, just to prove my point, ilalabas ko muna dito. Ang problema nito ay mataas ang reputasyon ng mga umaaway sa iyo. Ipakita ko muna ito yung mga Tres Amigos. Tres Hermanos. Hermanos Bonitos. Sino yun? Si Eri San Fernando, si Leon Liveste, at saka si Kiko Barsaga. O, tingnan mo yung tatlo. Pag magsama to, bagyo dating yan. Ayan, sa kaliwa, si Eri San Fernando. Sa gitna, si Leon Liveste. Kung matandaan niyo po, mga boys and girls. Si Leon Liveste, siya po yung promil kid. Tapos, si Kiko Barsaga. Pwede mo sabihin, the Karate Kid. Yan ang pinaka-problema mo dito, BBM. How can you survive? Ang taas ng reputasyon nitong bumabanat sa'yo. Pasensya na, medyo inalat tayo. Ay, di naman. Lagi kong dandadan ka nun. Lagi kong nararanasan ito. Anyway, ang kulang na lang po ipresenta ko sa inyo yung mga project sa Ilocos Norte, mga project mga project ni Sandro. At yun to mo makikita na bakit ka manghabol sa bakuran ng iba, ipapakulong mo kung sino-sino, ipakulong mo si Diskaya dahil sa project dun sa Davao Occidental o Oriental. Nakakampi mo naman ng congressman doon. Na marami namang dapat kasuhan sa Ilocos Norte. Ano ba itong boyfriend na to ni Alexis Miro? Hoy, Sandro, bakit mo, balita ko, pinahulog mo yung anak mo. Bakit? Dahil ba yan sa droga? Kaya mong ipapatay sarili mong anak? O ito muna, dito muna ito una sa ibang proyekto sa Ilocos Norte. Mission Ilocos Norte tayo. MIN. Hindi Mission Impossible Mission Ilocos Norte. 25 at September. Yan. Uy, kanino kayang project ito mga boss? Kanino yan? Adams, sa bayan ng Adams. Ha? Ang presyo ay 28 million plus. Ang contractor ay Pilsin. Hindi na importante yung contractor. Tapos Ayan 28 million dito po sa Adams ng Ilocos Norte. So kung titingnan natin yung tarpaulin kanina, April sinimulan, 2025 at September 2025 dapat tapos na. So tingnan nyo. Ayan may ginawa pero wasak. Uy, kanina
Okay, dito naman tayo. Tanggalin natin yan. Dito naman tayo sa windmill. Akalain mo pati windmill may flood control project din? O, tingnan niyo mga windmill. Pag nakakita ko ng windmill, naalala ko si ano eh. Si Don Quixote. O, tingnan mo windmill. O, bago mag-windmill, makikita mo yung flood control project sa sira. Anak ng wets. Ay, Diyos. Yan, oh. O, flood control, sira, oh. Background na lang ang windmill. Ano yan, BBM? Magagalit ka sa iba na walang project. Ikaw nga, si Ilocos Norte, wala rin project, oh. Ah. Grabe Si ng BBM. Davao. Basta dagaan na yung bypass. Tanawag ko na yung bypass. Ang ganda ng sandala ko. Matibay. Gusto mong matuto Sisipulon nga ka, sir. Wala lang ito. Ito naman, saan project ito? Pakita ko sa inyo. Sabi nga ni Benji Magalong, para lang ma-save sila, pinalabas na force majeure. Nagiba yung project force majeure para wala silang babayaran. Anak ng wedding. O, yan o. Saan ito? Lawag City, Ilocos Norte. Rotaplex ang contractor, Rotaplex Construction and Development Corporation. Ang budget, 47 million. Kailan nagsimula? February 13, 2025. Kailan magtatapos? 15 September 2025. Oh, walang nagawa. Oh, tingnan nyo, walang ginawa, oh. Anak ng tits. Oh, ayan, oh. Oh, tingnan nyo, walang tarpaulin lang ang ginawa. Yan, project ni Sandro. Ibig po sabihin si Sandro, wala siyang pakialam, basta mapunta lang yung pera sa kanya. Sabi niya, kaya daw hindi natapos, may nakaharang na malunggay. Ay, nako. Ito si Sandro, the best congressman of Ilocos Norte, oh. Anak na, ito pa. Yan. Asa na flood control? Sa ilog dito. Sandro! Andun ka ba sa Thailand? Nagpa-party-party ka muna sa Thailand? Anak ng wedding. Ito pa. Yan. The same thing. The same ko lang yan. Anak na ikaw talaga, Sandro. Ito naman. Tingnan naman natin itong isang proyekto ni Sandro. Masyadong busy kasi yung boy, eh. Pugi kasi, eh. Ayan. Ito ni-repair. Pangalawa na, sir. Pangalawa na. Kailan repair na ito, sir? Kailan? Pangilan na ito ni-repair? Pangalawa na, sir. Pangalawa na. Kita mo, pa-repair project ni Sandro, 2 beses na ni-repair. Wala pang isang taon na sira, sir. Sira na. Sabi ng Ilocano, wala pa isang taon, sira na. Project dito po sa may Lawag. Sa lawag yan, lawag. Kasi narinig natin yung sinabi ni tatay. So lagi nasisira. Ayan, flood control project, sira lagi. Tingnan mo. Dito na nasira. Dito po sa Walang may bakal, saan yung barangay? nakapatong na lang Barangay sa dito 34. sa lupa. 34A no. Ayan. So makikita natin ayan. Taon lang daw, no? So isang taon lang mga boss ay nasira na agad. So yan na. Kailan repair na ito, sir? Kailan? Pangilan na ito ni-repair? Yung nag-file ng plunder kay Vice President Duterte, yung si Reverend Adictus at saka yung si Kailan repair na ito, sir? Hindi natin ano yan. Kailan? Ito. Nakita mo?
Ang dami mga party list na nakatumanggap po, pinakamalaki tingog party list. Ano ba yung tingog? Alam mo yung tingog, salitang Bisaya yan. Salitang Waray, tingog. Ibig sabihin, boses. Salitang Ilonggo, tingog, boses. Salitang Cebuano, tingog, boses din. Tingog party list, ang congresswoman si Yeda Marie K. Romualdez at saka si Jude Asidre. Si Jude Asidre, taba-taba nito, siguro malaki kung kumain to. Ang kanilang project sa 2025 lang, Fidel, para lang sa tingog party list, 8.72 billion. Grabe. Tapos, ang ACT-CIS, kasi malapit si Erwin Tulfo kay Romualdez, binigyan siya ng 7.03 billion. O kasi good terms pa sila noon ni Saldico, ang Ako Bicol party list ni B. Saldico ay 6.81 billion. O yan, senior citizens party list. Senior citizen ako, hindi naman ako nakatikim ng kwan dyan. 5.54 billion. Asan yung pera namin? Ito naman, number 5 sa pinakamalaki PPP party list. 4 piece. Kay Michael Romero. 5.22 billion. Tapos iba pa yung 4 piece party list. Kay Marcelino Nonoy Libanan. Ito yung mataba. Itong dati hinangaan ko, ngayon hindi na. Ito yung waray na kurakot. Waray upay. 4.94 billion. Ito naman, Agimat party list ni Brian Revilla. 4.71 billion ang kinain. Malasakit Bayanihan kay Sandro Gonzales. 4.12 billion. Kay Barangay Health Worker party list Angelica Natasha Ko. Anak ato, pamangkin ba ni Saldico to? 3.86 billion. Tapos Sibak party list ni Joel Villanueva. 3.41 billion. Ay, nako. Kayo na lang. Sino pa? Ito, ilabas natin yung proyekto sa Sarat, Ilocos Norte. Ito, Sarat. Sa Sarat ito. Tingnan natin. Mukhang maayos naman. Ano ba nga? Panahon man. Kaya na. Hindi pa natapos. Ano? Hanggang ngayon, ginagawa pa rin. Patapos ng taon na 2025. Grabe naman. Marunong ka mag-Tagalog? Marunong. Ano ba nga? Okay? Tingnan natin itong may background ng SM Lawag. Malapit sa SM Lawag o sa likod ng SM Lawag. Lawag City. And pasukin ng Ilocos Norte. Ayan o. Ayan, Project so ko, ano yung magandang at gawin yung dito, project no? hindi Sa pa- Ilocos Norte, no? Maglilibot-libot tayo. Yay! Ilocos Norte yan. Sa Lawag. Pasukin. Yes! Lawag City! Hindi pa natapos. So, ladies and gentlemen, ay iba lang, kukunti lamang yun sa mga proyekto sa Ilocos Norte na atin na ipinakita sa inyo. Ngayon, hanggang dito na lang muna tayo. Napahaba na ako. Kasi pasensya na kayo kung naputol, may umatake kasi sa akin, may naghahak. Laging ganun. Kay Pastor Rodi Rabi, kay Jet Generoso, si Duterte ba nakabayad? Ano nakabayad ng alin? Hello Cap, tapos OED, ikaw na magpresidente. OED, De Lascano, magaling. Si Batman. Si Batman.
Batman. Sino si Batman? Si Ralph Recto. Magaling ng mga VAT tax, value added tax. So Kai Comaro, good evening. AMG Travel Vlogs. Ang lupa na pinamigay ni Presidente Duterte sa mga katutubong Aita sa Boracay ay kinamkam ng Administrasyong Marcos at binigay sa kanyang mga crony. Kawawa ang mga katutubo sa Boracay. Nako. Alam mo na pumunta ako ng Boracay, dapat sundin sa ibang Pilipinas ang lugar ng Boracay. Bakit? Tinanggal na nila lahat ng tricycle doon. Nasasakyan ng mga visitors. Ikot-ikot sa buong isla. Ano nang pinagpalit nila? Lahat po ay e-trike. Gawang Boracay. Dapat may ganong industriya na meron tayo. So gawang Boracay ng mga e-trike ang lakas pa sa akyatan. Siyempre ang Boracay ko, akyat, baba, akyat, baba. Tapos si Grace Laurio, idol ko ito dati. Dati idol mo ngayon hindi na. Sige, wala ko magagawa sa kasi ikaw mga kasinungalingan ang pinaniwalaan mo. Hindi ka marunong kumikilala ng batas, Grace Laurio. Dapat ginagalang ang batas. Kagaya nan, yung pagkidnap kay Digong Duterte, batas natin yun, dapat hindi tayo mangidnap. Bakit kayo mangidnap? Kaya dyan ako, bumaliktad ako. Rosalie, mas malaki di hamak ang corruption. Ha? Ang lit na kay Duterte. Tarantado ka, trilyon kay BBM. Ikaw magsalita ka, Rosalie, wala kang basihan eh. Sino pa? Si Travel Vlogs. Mantakin mo 117 billion pesos sa PDIC. Tapos ang Travel Vlogs, bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas dahil 60% na foreign investors ang umalis. Naku, patay tayo. Tapos Bergie Piquero, watching from Kingdom of Saudi Arabia, Proud DDS, Cinderella, are sure, Mr. Toto. I'm Travel Vlogs. Good evening. Good governance ni Presidente Duterte ang sukatan at pamantayan na hinahanap ng masang Pilipino. Arab Sausa, good evening, attorney. God protect and guide you always. Tapos Lazy Roundhead, Boss, mukha kang mongoloid. Hindi, pagka ganon po, ikaw ay troll. Mongoloid na nga mukha ko, tapos sabihin mo pa mongoloid. Diba? Buti ka, pasalamat ka kasi gwapo ka. Pasalamat ka sa Diyos. Huwag ka maglait ng iba. Diba? Arasausa, huling-huli mo, ito na ang mga galawan ng mga demonyo. Mga walang kabusugan ng mga aso. Jace, Beka Ayo, dito na tayo kay Katuto. Hanan, naayon sa batas mga vlogs niya at panig sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan ng mga kulukoy na kapwa bulagers ng mga dilawan. Imelda Baranda, ulul mo. Galit sa akin, ulul daw ako. Si Attorney Jose Alan Mendez de Belen, tama ka Dr. Toto sa papel lang project pero ghost naman. Tapos Joyce, wabi kaayo. Salute sa iyo, Sir Toto, ibulgar mo kung ano yang totoo. Believe ako sa prinsipyo mo na kung ano ang tama, doon lang kapapaning. O si Alan Mendez de Belen, malamang nangyari ulit ang nangyari noong 1996, EDSA revolt. Edwina Boone, yan na naman, si Calvo, panay opinion, nakahaka. Galit sa akin, huwag kang tawag sa Calvin. Ikaw, hindi kalbo. Pasalamat ka sa Diyos. Huwag ka panglait ng ibang tao. Bergie Piquero resign, magnanakaw, incompetent president. Vivian Sarimo, hindi natuto kung mag-resign si BBM, bakante ng presidente position. Akit si Sara Duterte. During EDSA revolution, sir, third year college ako, BSB. Third year college. 56. Magkasing edad na para tayo. No, Bergie? Nawala nga ako kanina. Your topic is very interesting. Salamat po. Ang utang ng Pinas na naiwan ni Pinoy ay naging double pagkatapos ni Duterte. Naging double. Kasi, may COVID. Pero, 6.8 trillion lang ang nautang ni Duterte. Pagdating naman kay Digong, kay Bongbong Marcos, 3 taon pa lang, 5 trillion na. Nako.
Saan tayo patutunguhin yan? Kapatid, Dennis Causing, Bergie Pequero, tapos Shine Xiong Ko. Hi, Dr. Toto, wherever there is power, greed, and money, there is corruption. Just sharing po. Salamat po. Tama ko po. Tapos Amante Gawiran, okay. Nga ng kalbo. Huwag ka nang tumawag kalbo. Pasalamat ka sa Diyos at hindi ka kalbo. Rosalie, fact is that utang na iniwan ni Pinoy ay naging doble. Wala namang problema yan. Shout out, Sir Toto. Grabe ang maliliit na isda lang ang kaya nilang hulihin. Ano nangyari nga pala sa investigasyon mo? Walang nangyari. Tiolim Ultimatism, Tamsak Dan, Madam Super Kaskas na ang saging ko dito. Si Cinderella, ginagalang, ba't ni Duterte ang batas? Ginagalang po. Ba't may nakita ka ba na hindi niya ginagalang? Ibanggitin mo. May ebidensya ka ba? Dali. Sino pa? Si Kamote. Tapos si Jonathan Bardomeo. Si Dennis Ramirez. Go for Senator. Attorney. Presidente na tayo. Presidente na. Walang kwenta. Mga senador ka lang. Hindi ka makakagawa. Hindi ka makadiskarte. Gusto ko pabaguhin sistema ng katarungan eh. Kamote, Cinderella. Okay. Hanggang dyan lang man tayo. Maraming salamat po sa inyo. Including sa mga naglalait sa akin, maraming